Blessed day, everyone. So, once again, my name is Day. I'm the founder of East Church Philippines. And first of all, thank you so much for showing interest to explore our online church management software. So, for this video, I will give you a system walkthrough on the dashboard page of East Church. So, currently, we are on the beta launch stage. That's why lahat po ng ating mga clients is open for feedback, suggestions, and enhancement because ongoing pa po yung development ng ating platform. Alright? So, let's start for this dashboard page. So, once ma-receive nyo po yung mga link ng inyong mga personal account on Easy Church, ito po yung unang page na inyong mabivisit. Okay? So, for this dashboard page, meron tayong total active members. So, ibig sabihin po ng total active members, ito po yung mga members natin na ongoing na nai-hit yung ating policy pagdating sa pag-attend ng mga worship service. Okay? So, especially if exempted yung isang member, like for example, OFW man siya or taga-ibang bansa, if na-save nyo po siya sa settings ng membership, matatag pa rin po as an active ang isang member. Okay? So, meron tayong inactive members. So, ito naman po yung mga inactive members, meaning sila po yung mga umabot dun sa setup ng settings natin pagdating sa pag-identify ng mga inactive members. So, if you remember sa mga ibang video regarding sa pagsa-set up ng total number of worship service na hindi naka-attend ang isang member, matatag or mapa-flag po siya as an inactive. So, if na-set up po sa account nyo, like for example, tatlong worship service ang nanabasa ng system na hindi nakapag-register, naka-attend ng isang member, automatic magpa-flag po siya ng inactive. So, lahat po ng inactive members, meaning fina-flag niya po lahat ng mga leaders, ng mga admin, na sila po yung mga kailangan i-follow up or kausapin ng ating mga leaders and mga head po ng per networks. Alright? So, we have a total of non-members. So, ito naman po yung mga visitors po natin. And meron po tayong total of volunteers. Okay? So, we have a line and bar chart regarding sa worship service attendance. So, dito meron po tayong actual attendees and meron ding breakdown per service. Okay? So, from different churches, iba-iba po yung setup. May ibang church na isa lang yung service nila. Yung iba naman is 2 to 5 service ang meron sa isang araw. So, kaya nakahiwalay po siya. So, meaning, matitrace ng ating mga admin and mga leaders and pastors kung ilan yung mga total of attendees per service. Okay? So, ano yung actual attendees? So, yung actual attendees, ito naman yung total count ng attendees for specific day. So, for example, meron kayong isang volunteers or mga worker na umattend ng first or second or third service. Okay? So, para hindi siya makount na tatlo yung attendance because isa lang yung count niya talaga na umattend siya ng worship service. So, ito po yun, yung actual attendees. Okay? So, same din po sa visitors attendance. Meron din tayong line graph for visitors attendance. And meron din po tayong ongoing na another chart na pinapakita yung attendance per network. So, kapag sinabing per network, ito po yung attendance ng mga men's, women, children's, young adult, etc. Depende po kung ano yung naka-set up po sa settings natin dito po sa networks. Okay? So, meron din po tayong pie chart or donut chart. Okay, for active members by network, you can filter it to inactive, volunteers, and qualified members. So, mag-update po ito. So, meron tayong gender, ilan yung total gender, male and female natin, and ilan yung mga per civil status natin. Okay? So, again, marami pa pong mga naka-line up na development for the dashboard page. Meron po tayong mga list of birthday celebrant every month. Meron tayong mga list of mga wedding anniversary. Magkakaroon din tayo ng section na for action items na ginagawa. Like for example, ano-ano yung mga members or inactive members na kailangan i-follow up. Pwede nyo po i-download agad yung ating mga
ah, mga kulang or incomplete data pagdating sa mga members, ilalagay din po natin dito sa parang meron siyang action item. So, again, ongoing development and open pa po kami sa lahat ng mga suggestions and feedback, lalo na po sa ating mga current clients po natin. Okay? So, thank you for watching and I hope mapanood nyo din po yung mga iba pang mga online recording videos namin regarding sa Easy Church para po mag-guide po kayo kung paano ginagamit or to explore or maging familiar dun sa ating mga features na dinedevelop. Alright? So, thank you and God bless everyone.